Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post, The Political Outlook. Pahayag ito ng human rights advocate na taga-Japan, si Mr. Shunichi Fujiki. Nagpahayag siya na gusto niyang dalhin, iuwi si Tatay Digong natin sa Japan para ipagamot. Wow, nakakatabang puso. Mabuti pa itong isang Japanese national may malasakit sa ating Pangulo, dating Pangulo, kumpara sa presidente natin at natulungan ng mga Duterte. Wala lang, happy na siya na pinakulong niya ang ating Tatay Digong. Tignan nyo ngayon, Nery-Sigaba. Anong nangyayari sa kanyang administrasyon? Pakinggan natin ang pahayag nito. And now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. So, we really need to get him out of the jail. And he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication. Or, preferably, I want to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. And now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. So, we really need to get him out of the jail. And he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication. Or, preferably, I want to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Wow. And now he's in a very... Salamat, Mr. Fujiki. Nakakatabang puso. Noong March 11, exactly 1 year mula nung kinidnap nila ang ating Tatay Digong, itong si Mr. Fujiki, nagsalita siya sa UN Human Rights Council. Pinagsalita siya doon at napakinggan ang boses niya. Sinabi niya na political persecution ang dahilan bakit nakakulong si Tatay Digong. At dapat, sabi niya, malaking violations ng human rights. The former president was deprived of his human rights. Dapat siyang palabasin. Yan ang panawagan niya sa United Nations Human Rights Council. Ang ganda, no? So ngayon, ito, I don't know kung saan niya ito sinabi na he, meaning Tatay Digong, he is in very, very bad shape. Paano niya nasabi yan? Siguro nakita niya. I don't know, no? He is not in good physical condition. He does not deserve to be in jail. Correct. Dapat sana, ang ating Tatay Digong nagpapahinga ngayon. Dapat sana nandun siya kasama niya ang kanyang mga apo. May napanood akong video. Kasama niya dalawa niyang apo na babae. Wow, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa rin yung mga apo niya. And I believe, diyan ngayon nalulungkot si Tatay Digong ba? Maalala niya ang kanyang mga anak, mga apo. Malayo. Hindi ko ma-imagine kung ako ang nakakulong dyan. But anyway, yan siguro ang tinanggap naman niya ang kanyang destiny. Kung dito ako mamamatay, so be it. Sabi niya, huwag naman sana. But nakahanda na siyang ganyan niya kamahal ang tayo, mga Pilipino. Kaya siya kinulong dyan dahil sa kanyang war on pulburon na alam ng nakakarami na maraming natulungan, maraming naka-appreciate sa kanyang ginawa sa war on pulburon. Nang dahil doon, pinakulong siya o kinidnap siya ng administrasyong ito. Sabi nga ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Ano ngayon? Kamalas-malas na itong administrasyon. Ang taas na ng pagmahal ng
gasolina natin crudo. May nabasa akong post kanina. Dito sa amin sa Thailand, sabi doon sa nagpost, 2 baht pa lang ang 2 baht ang pag-increase. Ano bang, hindi ko alam ang exchange rate ng peso to baht. Parehas lang ba? Halos kakaunti daw ang increase sa other ASEAN countries, kakaunti. Tayo, nag-times 2 na ngayon, next week, magta-times 3 dahil ang crudo daw, aabot na ng 130 pesos per kilo. Per litro. Gasolina, aabot na more than 110 pesos. Ano ngayon ang gagawin ng administrasyon? Wala, kamot sa ulo. Ang naisipan nila magbenta ng mga ari-arian ng Pilipinas. Yung mayroong mile-long property dyan sa may Intramuros ata yun. Parang napunta sa mga Lopez. Tama? Lopez. Kailang pagmamayari yan ng Philippine government, hindi ko matandaan bakit napunta, ginamit o inangkin ng mga Lopez. Pag upo ni Tatay Digong, siningil niya yung Lopez. Amin yan, ibalik niyo yan. Ay, binalik. Gobyerno ngayon, mile-long property. Intramuros yan, mga prime lots o prime properties yan. Ngayon, ibebenta ng administrasyong ito. Isa lang ang alam ko na mahilig magbenta, si late FBR. Ang dami niyang ibinentang government properties, kaya tinawag siyang Boy Benta. So ito ngayon, another Boy Junior Benta. Grabe, no? So, again, salamat Mr. Pujiki. Sana matupad ang iyong hangarin na matulungan. Ray Amigo, sabi niya, in behalf of the Filipino people who support PRRD, thank you, Sir Pujiki. BGD Prince, I read somewhere this guy denies. Buti pa yung hapon, may malasakit kay Digong. Hayop kayo. Buti pa ang Japanese. Yes, nakakaiyak. But, sige lang. May hangganan din sila. Darating ang panahon, ang gaba, dili magsaba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga Anugero. So, muna ni ang iyang gipatindog nga balay. So, mag-atop na gid siya karon. Ako naman si mama no. Grabe na po yung spring. Nagkanda ko na. Ay, panda. Hindi ko lagi na yun. Ug karon humanagad sa pag-atop. Amat sa Ginoo nga nagtapang sa sin nga ako nami balay. Oo. Wala pang tabang nga sin, di ba? Di pa mi makabalay kay wala pa mi kuan. Di pa mi makabalay kay wala may sin. Oo. Salamat mi sa Ginoo kanay kuan tabang mga sin. Oo. So, unsa day mong trabaho di ay? Kuan ra pang
Muso-muso. Mag-uuma lang. Nag-uma. Oo, so igo ra gyud sa pagkaon ang kinitaan. Ano lang kinikita sa pagkaon. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo. Kaya na may mga namig balay. Oo.